Usaping pananampalataya. Ang pangangaral ng mga pastor sa Pilipinas. Ang tanong, katotohanan ba? Hello guys! Ang pagtalakay at pagsusuri sa mga mangangaral na tatalakayin natin ay layunin nating magbigay ng makakristyanong pagsusuri sa mga pahayag ng mga pastor. Hindi para manira, kundi para magbigay linaw. Ating patutugtugin ng buo ang video upang maiwasan ang maling konteksto. At ginagamit natin ito sa ilalim ng prinsipyo ng fair use para sa komentaryo at edukasyon. Maraming salamat. Ang mapapanood ninyo ay mga videos ni Brad Willie Santiago na pinalabas sa Ustream TV, sa WAP FM at sa Facebook Live. Bibigyan natin ng mga reaksyon ang mga aral ni Brad Willie. Halina at ating nang panoorin. At sa ngayon po, Brother Celso, ang ating pinag-uusapan ay ang tungkol sa Biblia. Ito pong Biblia, pagka ating babasahin, meron tayong mapapakinabang po dito. Ano po yon? Yung tayo po ay magiging madunong. Tayo po'y dudunong tungkol po sa kaligtasan. At hindi ho totoo na ito pong Biblia, pagka ating babasahin, baka tayo mawala sa sariling katinuan ng isip. Opo, at hindi rin po totoo na may kulang sa Biblia. Po, hindi ho totoo yung nabanggit natin kanina, Brad Celso, kunwari nagpapambigay ng Biblia, tapos pagka may Biblia ka na, sasabihan ka na Kulang daw. kulang ang Biblia at ang kakumpletuhan ay nasa akin, Brother Celso. Opo. Ayun, kaya nga po yung mga nauto niya, Kaya po siguro niya sa nasabing kulang, Brad Willie, dahil hindi mabasa yung bawal magpaputol ang buhok. Yun po ang kulang sa sinasabi niya. wala naman po kasi talaga sa Biblia na yung babae hindi pwedeng magpapagupit ng buhok, Brother Celso. Opo. At tapos ala din po doon yung bawal magpantalo ng babae. Wala po. Kaya yung mga kanyang mga itinuro na yan, na mga pagbabawal, talagang galing lang sa kanya yan at hindi po galing sa Biblia. At patunayan po natin, Brother Celso, sa Biblia na talagang ito pong Biblia, ito pong sinulat ng mga tao na kinasangkapan ng Panginoon, kagaya po ng mga propeta, kagaya po ng mga apostol. Kumpleto po ito. Basahin po natin. Dito po sa isang aklat ng Galacia, sa Kapitulo 1, at ang talata po ay 8 hanggang 9. Ito po ang ating mababasa sa talata at babasahin po natin. Tatapwat kahimat kami, o isang anghel na mula sa langit, ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo, na iba sa aming ipinangangaral sa inyo ay matakwil. Ayon sa aming sinabi ng una, ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon. Kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba kaysa inyong tinanggap na, ay matakwil. Pakibasa po, Brad Celso. But even through we, or an angel from heaven, should proclaim to you a good news other than what we have preached to you, let him be cursed. 9. As we have said before, so I now say again, if any man preaches to you a good news other than what we have received, you have received, let him be cursed. Yan, maliwanag po dito sa ating binasa, mga kababayan. Ang Apostol Pablo, nagbilin po siya sa kanyang mga pinangaralan na mga Kristiyano po sa Galacia. Ang sinasabi po rito ni Apostol Pablo, kahimat kami, o isang anghel na mula sa langit, ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangangaral sa inyo ay matakwil. Dito po, ibinibigay po ni Apostol Pablo yung kanyang sarili bilang halimbawa, Brother Celso. Na sinasabi niya rito na halimbawa, siya po ay nangaral sa mga taga-Galacia, Brother Celso. Tapos, pagbabalik niya sa mga taga-Galacia, yung kanyang sinasabi na
ipinapangaral ay iba doon sa naipangaral niya ng una, ang bilin niya, itakwil nyo, kahit kami pa, o isang anghel na galing pa sa langit. Brother Celso, ano ibig sabihin? Kumpleto po ba yung naipangaral ng mga apostol, Brother Celso? Kumpleto po. Kumpleto yan. Eksakto po yan. Kaya hindi po kailangan yan magbago-bago, mag-iba-iba, kagaya po ng nangyayari, Brother Celso, dun sa kilala natin. Yung turo niya ngayon, hindi mo pwedeng panghawakan eh. Bakit? Pwede po niyang baguhin anytime. Opo. As Anytime. he wish, Brother Celso. Di po ba, no? Opo. Yan ang ating napatunayan dyan eh. At yung mga ginagamit po niya, Brother Celso, para makauto nga sa mga miyembro, silang namamali sa diwa ay darating sa pagkaunawa. Ayan, Brother Celso, ano po masasabi natin dyan? Ay talaga pong mali siya sa diwa. Mhm. Kasi po hanggang ngayon, di ba siya nakakaunawa? Yun po ang masaklap dyan, Brother Celso. Yung nagtuturo, walang natutunan. Kaya ano asahan natin sa mga tinuturuan, Brother Celso? Ay wala rin pong natutunan. Wala rin natutunan kasi mismo po yung nagturo, hindi po siya tiyak sa kanyang mga itinuturo sa mga tao, Brother Celso eh. Baka po mas mainam pa ang kalagayan ng mga nando nung before na maanib sila eh. Bakit naman po, Brother Celso? Eh noon pong hindi pa sila naaanib eh, hindi pa nahugasan ng utak eh. Pag ho ba in English po yung paghuhugas ng utak, ano po ang English po doon, Brother Celso? Brainwash po. Ayun, brainwash. Ayan. Yan nga po yung ating nakikita sa mga iglesia na brainwashing po ang nangyayari sa mga miyembro eh. Iniiwan nila ang salita ng Diyos sa Biblia, Brother Celso. At yung Biblia po, display na lang. Kunwari, hawak-hawak. Pero ang mga bukang bibig, si Ingkong, si Kuya, props na lang po yung yung Bible, Brother Celso. Opo. Hindi na po sa Diyos ang kanilang pananampalataya. Mhm. Sa tao na. Ang bukang bibig sabi ni Ingkong, sabi ng Pantas. Ayan. Pero yung sinabi ng Panginoon, Brother Celso, ayaw na po nila doon. Ayaw na po. Ayan. Yan nga ang ating nakikita eh. Yung mga sinabi ng Panginoon, hindi mo naman makita na yan ipinapamuhay nila eh. May sinabi ang Panginoong Hesukristo, Brother Celso. Basahin natin. Ito pong sinabi ng Panginoon na hindi po nila ginagawa, hindi po makita sa kanilang mga pamumuhay eh. Sa Mateo 5, at ang talata po ay 44. Ito po ang ating mababasa. Tatapwat sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig. Pakibasa po, Brother Celso. But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you. Ayan, Brother Celso, ano po sinabi dyan ng Panginoong Hesukristo? Ang sabi po dito, ibigin nyo ang inyong mga kaaway at ipagdasal nyo yung mga umuusig sa inyo. Ayan, ang kausap po dyan mga Kristiyano eh. Ang sabi sa mga Kristiyano, ang kaaway iibigin. Tama po. Tama po. Itong ating mga kilala, Brother Celso nababasa yan, pero hindi nila alam sundin yan, Brother Celso Ay, patay siguro ilaw. Yun ang masaklap. Binasa yung Biblia, patay ang ilaw. Yan, kaya kung ano-ano na po ang pumasok sa isip, Brother Celso. Dito lang mahihirapan po sila rito sa sinabi ng Panginoong Hesukristo, ibigin ng kaaway. Brother Celso, may nabalitaan po tayo kilala niyo po si Lord de Vera. Ayan, yung nasa Channel 5. Ayan, yun po pala kasi sila gumawa po ng nagpasiklab sila sa internet, itong mga kilala natin na sila ng trending. Ang sanabi po nung leader Pinoy pa rin. Ayan. Kumbaga nagpapa-impress itong leader kay Presidente Aquino, Brother Celso.
Ang sinasabi nga nung leader nila, hindi tayo aapihin ni Pinoy. Ayan. Sabi ko, hindi pala aapihin ni Pinoy. Ikaw pala tiwala kay Pinoy. Ba't ayaw mo pang umuwi sa Pilipinas? Ba't ikaw ay nagtatago sa Brazil, Brother Celso? Nung araw po, yan, kung nakikinig po yung ating kilala na ito, talaga naman nakikinig sa atin yan Brother Celso Nanonood po sa atin yan ngayon. Nung araw, sinasabi niya sa kanyang mga miyembro, uuwi siya sa Pilipinas pagka hindi na raw po si GMA ang presidente, Brad Celso. Pagka hindi na si GMA ang presidente, uuwi na ako dyan. Brad Celso, kailan po ba natapos ang term ni GMA bilang presidente? Tagal na pong natapos Nakakulong na nga po si GMA. Opo. Sa aking pagkakatanda, Brother Celso, mga 2010, natapos na po yung kanyang term. Opo. Pero ngayon po, Brother Celso, si Presidente Aquino matatapos na rin ang term sa 2016. Pero yung ating kilala hanggang ngayon po, hindi pa rin umuwi, Brother Celso ngayon, siya po kumbaga DJ Mabe nagpapakitang kay Pinoy nagpapakitang gilas. At inutusan ng mga miyembro na sila mag-tweet sa Twitter na sila Pinoy pa rin. Nagkomento po si Lord Rivera doon sa grupo na yan. At ang sabi, mukha ikang mga nabayaran to mga to Brother Celso, alam nyo ang ginawa? Dahil nagkomento po si Lord Rivera. Ayun na, siya naman ho ngayon ang inupakan nitong mga utu-uto dahil sinabihan na naman ng kanilang mga leader na may sinasabi ikang masama laban sa mga sugo. Ayan, Brother Celso. Ayan, inano na naman po yung kanyang mga miyembro. Parang natandaan nyo po, DJ Mab, yung i-boycott po yung Sofitel Hotel, Brother Celso. Opo. Ganun-ganun na naman. Di i-boycott yung Lord Rivera. Yung yung Channel 5. Yan ang kanila pong na naglagay na naman po sila ng sa mga miyembro nila. Ginatungan na naman, Brother Celso. Yung mga walang kinalaman na naman ng mga miyembro, pumasok na naman po sa usapan. Sabi ko, may sinasabi ang Panginoon, ibigin ng kaaway Tapos, ganun nila tratuhin yung nakapagkomento lang. Ang sabi naman, mukha ikaw mga nabayaran. Hindi naman siniguradong nabayaran, pero umaray sila, Brother Celso baka po magkasakit yung mga miyembro. Kasi po, bagong hugas, tapos gagatungan. Ano mangyayari, Brother Celso? Lamig at init, magkakahalo. Pasma. Mga napasma na mga isip, Ayan ang ating nakita na may sinabi ang Panginoon, ibigin ng kaaway, tapos si Lord Rivera, ganyan po ang naging nila, dahil nabitawan sila na mukha ikang mga nabayaran to mga to, para sila sa Twitter na Pinoy pa rin. Tapos, Brother Celso, ito naman pong nakaraan, na sila po ay nag-try na ako po ay kanilang maipakulong. Ito na raw, Brad Celso, nag-usap-usap na raw po. Lumabas na kasi warrant of arrest ko Sabi raw po nung attorney, ipapahuli ba natin si Willie? Sabi raw ho nung leader, natural! Tinatanong pa ba yan? Para kayo ka hindi kapatid. Sabi raw nung pinagalitan po yung abogado. Opo. Nagtanong lang ito na ikawaran, ipapa-arresto ba natin si Willie? Natural! Sabi raw po nung leader, Brother Celso, talagang, kaya pala, Brother Celso, nung sila po'y makita ko dyan sa sa baliwag, talagang mga nanlilisik ang mga mata. Talagang, sila, parang uhaw na uhaw sa dugo, Brother Celso. Yun nga po yung, naikwento sa akin nung isang araw, DJ Mab, na kausap ko po yung isang sympathizer natin, Brother Celso. Meron daw po siyang co-teacher, miyembro po nung samahan na yon. Nung ikinikwento raw sa kanya na ako raw ay naipakulong, nagniningning daw ang mata Para daw tuwan-tuwa. Sabi nung nakausap ko po, ba't ganito itong mga taong ito? Tuwan-tuwa na meron silang mga nagigipit na tao. Sabi ko, wala ho tayong maaasahan. Kasi hindi naman talaga mga tunay na Kristiyano yan
Yang kako mga nasa kulto. Ang nasa kulto kako, mga brainwash ang isip. At kung ano po talaga kako yung gustong mangyari ng leader, yun kako ang kanilang sinusunod. Yun po, Brother Celso, ang ating nakikita. At tayo nananalangin sa Panginoon. Sana po'y kaawaan ng Panginoon ito pong mga nabibiktima ng ganyang mga iglesia, ng ganyang mga samahan na ang Biblia po ay hindi na yan ang kanilang pamantayan. Hindi na po yan, Brother Celso, ang kanilang sinusunod sa kanilang mga sinasabing paglilingkod sa Panginoon. Kaya sana po, Brother Celso, itong ating programang ito'y patuloy pong samahan ng Panginoon. At sana po yung ating mga listeners ay patuloy din pong manalangin na huwag mahadlangan, huwag mapigilan ito pong programang ito sa radyo, ang sagot ng Biblia basa. Dahil talagang meron pong mga pagtatangka, meron po talagang mga pinaplano yung mga hindi natutuwa sa atin, Brother Celso, na gagawa sila ng lahat ng paraan para ito pong ating ginagawang ito na mangaral lang salita ng Panginoon, tapos po ay ating maibunyag yung mga nakikita po nating mga katiwalian, yung mga kamalian sa relihiyon, sana po ito po ay makapagpatuloy dahil hangad po natin, ang hangad naman natin, Brother Celso, hindi naman po makuha yung kanilang mga miyembro, kagaya po nung pinapakalat nilang balita na interesado raw po tayong agawin yung kanilang mga miyembro. Ay, hindi po. Ang atin pong hangad makasunod lang sa kagustuhan ng Panginoon na makapangaral tayo ayon sa kanyang kalooban. Yon. Ang atin pong layunin mangaral lang salita ng Panginoon. Ngayon, yun naman pong sinasabing interesado tayong maagaw yung mga miyembro nila. Ang atin nga pong sinasabi, Brother Celso, kahit hindi po sumama sa atin yung mga miyembro nila, basta sila lang po magising sa katotohanan, Brother Celso, at maawat natin sila dyan po sa pagliligaw, pandaraya na ginagawa ng mga leader nila. Masaya na tayo, Brother Celso, noon. Opo. Na sila na hikayat po natin na umalis dun po sa kanilang kinalalagyang mali. Opo, yung maalis sila sa pagkaalipin. Para pong yung Israel nakaalis sa pagkaalipin sa Ehipto. Yun po ang ating layunin na kahit hindi po sila makasama natin, yun lang mga mali na ginagawa nila, ipinapagawa ng kanilang mga leader, maawat natin sila doon at sila'y makapagbalik loob sa salita ng Panginoon sa Biblia. Ang Biblia po ang kanilang gawin na pamantayan sa kanilang paglilingkod sa Panginoon. Ngayon, meron pong dumating na message. DJ Jim, ikaw na nga po ang magbasa niyang message na dumating. Sige po. Maverick po. Mab, ayan. Ako nalilito na rin. DJ Mab, pakibasa na yung dumating na message na yan. Tama po yan. Sabi nga po sa Book of Romans, if God is with us, who can be against us? Kaya hanggat alam po natin na tama tayo at tayo ay nasa Diyos, kakamay po natin si Lord. Sabi po niya, isa pa yung naunang text niya. Si Kay po ito, si Kay. Si Kay, okay. Kaka-tune in ko lang po. Nais ko lang po mag-offer ng isang Bible verse po para sa inyo. Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Matthew po yan Nakalimutan ko lang po yung chapter and verse. Happy anniversary po sa inyo sa ang sagot ng Biblia basa. God bless po. I'm from K. Ayan, yung K, yung talata, Matthew 28:20. Yan, salamat dyan sa iyong ibinigay na mensahe. Matthew 28:19-20. Yan, maraming salamat dyan sa padala mong mensahe. Opo. Brother Willie, ito po yung kung kasi po may kausap po kayo. Ulitin ko lang po, sabi po rin po niya, tama po yan. Sabi nga po sa Book of Romans, if God is with us, who can be against us? Kaya hanggat alam po natin na tama tayo at tayo ay nasa Diyos, kakabi po natin si Lord. Ayan, salamat po Kay sa inyong mga
mensahe na nakakapagbigay ng inspirasyon. Yung binabanggit nyo pong nasa Romans, yan po yung nasa 8 at 31 ng Romans, na kapag ka ang Panginoon ng ating kakampi, sino ang laban sa atin? Yan. Kaya kung tayo po talaga ay sumasampalataya na tayo po ay ang ginagawa natin ang kalooban ng Panginoon, ang ating sinusunod po ay ang Panginoon, wala ho tayong dapat na maging pangamba, Brother Celso. Hindi tayo dapat na matakot. Opo. Yung ating kilala, eto na naman tayo. Kung magpakilala nung araw sobrang tapang, Brother Celso. Ang laging bukang bibig pagka po siya merong mga sinasagot demanda niyo ako, demanda niyo ako, demanda niyo ako. Yun, Brother Celso. Nung nandyan na po yung mga demanda, ano na po nangyari, Brad Celso? Fly away. Ayun, iniwan na po sa labanan yung mga kasamahan. Opo, ikaw nga po naiwan. Yun nga po, Brother Celso, sabi nga po ng ating bisita kanina, Brother Billy, ano yung mga kasong sinasabi mo? Yun ho kako yung mga naipamana sa aking kaso. Sa lahat naman ng maipapamana, DJ Mab, kaso pa ang naipamana. Ayun, buti po awa ng Panginoon, dismiss po yung mga libel cases. At sabi nga po nung nagbalita sa akin, Brad Celso, yung kasama ko po sa demanda, di po ba acquitted na ako? Nadamay na rin yun bagamat nag-jump bail. Ano po? Opo. Sabi sa balita, uuwi na raw sa Pilipinas. Welcome back. Siguro kako medyo nahihirapan na rin po sa abroad. Siguro po. Medyo hindi na kaya ng budget at kailangan kumayod na rito sa Pilipinas. Sabi ko, napakahina naman ang loob nito. Libel case lang Ang kulang na lang si Brad Pitt. Opo. Mukha ho makukumpleto na uli, Brother Celso. Sabi ko, mahina naman ang loob. Libel case lang Hindi na umuwi. At pwede namang magpiyansa. Ayun. Dahil siya po, Brother Celso, yung nag-jump bail. Yung kanyang piyansa, kanselado na. Hindi na pwedeng, makuha po uli, Brother Celso. Parang ginaya kasi yung kanyang leader, Yung leader niya, lahat ng piyansa nun, ala na, Brother Celso, dahil, ayaw na nga umuwi rito sa Pilipinas. Opo. Samantala nung araw, sinasabi niya, kung ang Panginoon ng katulong ko, hindi ako matatakot, anong magagawa sa akin ng tao? Pagka ang isang mananampalataya ay sumasampalataya na siya'y sinasamahan ng Panginoon, hindi matatakot yun, Brother Celso. Pero, nakikita natin, tagapagturo, siya mismo puno na po ng takot ang katawan. Brother Celso, kaya raw siya hindi uuwi. Baka raw siya sa airport pa lang maitumba na raw siya. Sabi ko, buti pa ka ako si Ninoy Aquino rito. Si Ninoy Aquino, sinasabihan, wag kang uuwi, di ba, Dahil merong, nagbabanta sa buhay mo. Naawat po ba si Ninoy Aquino? Hindi, umuwi pa rin. Opo, ang sabi nga po niya the Filipino is worth dying for. Sinabi po yan ng dating Senador Aquino. Pinakita talaga niya na siya po, Brother Celso, merong paninindigan. Lalaki talaga. Brother Celso, lalaki yun. Yung kilala natin Paano po, Brother Celso? Ikaw na nakakaalam. Hindi sinagot. Mas matagal kayo nagsama. Sa bagay, Brother Celso, matagal-tagal po yung ating naging pakikisama po sa kanya. Kaya yan kilala po talaga natin mula ulo hanggang paa. Pero Brother Celso, DJ Mab, siguro napapasin niyo naman, wala na ako sinasabi tungkol sa kanya. Di ba, Brother Celso? Opo. Wala akong sinasabing ganito siya, ganyan siya. Pero kung pipilitin niyo ako, baka may masabi rin ako. Ayan. Pero matagal-tagal na rin panahon. Yun nga yung madalas itanong sa akin ng mga tao. Pagka ang tanong po medyo personal na, Sabi ko alam nyo, hindi ko naman gustong yan pag-usapan.
Kasi personal na yan eh. Gusto ko akong pag-usapan yung mga itinuro niyang aral, yung mga mali-maling turo, yung mga paiba-iba niyang turo. Yun, kagaya nga nung ating pinag-uusapan dito, Brother Celso, yung kanyang itinuro na yun daw mga babae, bawal nga magpagupit. No? Kapag usaping pananampalataya, dapat Biblia lang at walang personalan. Ang hindi maganda, yung mga personal na atake o character assassination. At below the belt na, at ang atake na nauuwi pa sa demandahan. Pero walang ganito kung susundin natin ang utos ng Panginoon. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Bawal mag-makeup, bawal mag-lipstick, bawal mag-alahas, bawal magpantalon. Puro sa babae ang bawal, Brother Celso eh. Yun nga daw ang kakulangan sa Biblia. Wala naman pong binabasa sa Biblia, pero siya nagbibigay ng mga kabawalan sa mga kababaihan. Opo. Ang masyado lang nating napapansin, Brother Celso, masyadong sa babae lang talaga yung kanyang paghihigpit. Opo, yun po, napansin ko na rin nung bago pa lang ako nun. Pero pagdating naman po sa mga lalaki, Maluwag siya. Sa babae doon siya mahigpit. Opo. Tapos, itong mga babaeng ito na masyadong hinigpitan, DJ Mab, ang turo naman niya, pagka naman daw po yan dadalhin na po sa langit, pero I doubt. Nagdududa ako kasi mga panatiko hindi naman talaga sa Panginoong Hesukristo sumusunod Pag daw po dadalhin na sa langit, Brother Celso, yung mga babae na yan gagawin namang mga lalaki. Opo. Ayan. Baka naman sa ikalawa lang. Ikalawang Langit. lulutang-lutang po ron. Ayan. Yan nga po yung ating napansin na mga turo na dapat niyang liwanagin, dapat niyang dapat niyang sagutin. Tayo po, ginagawa natin, Brother Celso, yung ating mga tutol sa kanyang mga turo. Di po ba ito hayagan nating pinapahayag po sa broadcast, sa radio, at maging sa Ustream. At meron pong binabanggit yung ating kasama kanina, DJ Mab, habang tayo naka-break kanina. Yung daw pong mga Androids, i-download lang daw po yung application ng Ustream. Mas madali na nilang ma-access ang ating istasyon. Ayan, sige nga DJ Mab, kung ano yung alam mo dyan. Kukunin ko po yung details sa kanya kasi po medyo marami po siyang sinasabi kanina para sa consistency po nung nung paglalagay po ng mga Android na. Kasi po mas madali po yung access doon Oo. Basta po naka-download na po yung software na yun. And then pag binuksan po nila yun, itatype na lang po nila doon yung 88.7 Space WAP FM. Lilitaw na. Lilitaw na po. Ayun. Kaya po kadali. Napakagandang balita niyan pagka yung mga Androids na yan nga ang gamit ngayon sa ating panahon, no? Opo. Yung application po niyan ma-download at yung ating 88.7 WAP FM sa Ustream talagang ma-access na po yan, Brother Celso. Mas marami po ang makakapakinig dito po sa ating istasyon at sa ating programa Ang Sagot ng Biblia Basa. Ngayon lang nga po sa Ustream nakikita natin na meron pong mga nanonood sa ating, Brother Celso. Dami. Yan. Salamat po yung mga nasa Ustream. Sana po ay ibalita po ninyo sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kamag-anakan at mga kakilala ang istasyon po ng 88.7 WAP FM na atin pong subaybayan tayo ngayon at sa sinasamahan po ng Panginoong Diyos, ito pong ating ginagawang pangangaral ng salita ng Diyos. At ito nga po'y nagbunga na po ng maraming mga tao na nagbalik loob sa Panginoon. Alam po ninyo mga kababayan, sulit na itong ating pangangaral dito sa 88.7 WAP FM Opo. Bakit po? Sa Bible po kasi, yung isang tao lang, Brother Celso, ang ating nahikayat na kumilala sa Panginoon, maglingkod sa Diyos, magbalik loob sa Diyos. Ito po ang sinabi diyan ng ating Panginoong Hesukristo Sa aklat po ni San Lucas 15 at 7. Ito po ang ating mababasa dito.
Sinasabi ko sa inyo na gayon din magkakatuwa sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi kaysa 99 na taong matutuwid na di nangangailangang magsipagsisi. Basa po, Brother Celso. In the same way, I tell you that there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous people who don't need to repent. Ayan, maliwanag po rito, mga kababayan, ang sinasabi ng ating Panginoong Yesukristo. Na sa langit po pala, nagkakatuwa, Brad Celso. Opo. Pagka mayroong isang makasalanan, natuto pong magsisi at magbalik loob sa Panginoon. Opo. Kaya nga kangini, natutuwa po ang kalooban ko, Brad Celso, nung hinarap ko po yung mga bisita natin. Dalawa sila na maaliwalas ang mga mukha at mga masasaya. At silang araw po talagang nakikinabang sila dito po sa programa. At pati nga araw po yung kanilang mga kasama sa tahian, Brother Celso. Yung kanilang mga kasama sa bahay. Sila po ay natutuwa at mayroong ganitong klase ng programa sa radyo na ang ginagawa po yung mangaral ng salita ng Panginoon at pinupuna po yung mga maling nangyayari po sa relihiyon. Natutuwa tayo pag kami mga ganyang mga nakaka-appreciate ng ating mga pagsisikap na ginagawa. At ito naman po, Brother Celso, kaya po natin nagagawa. Hindi naman dahil sa ating mga sarili, Brother Celso. Tama po. Ito po ay ginagawa ng Panginoon sa atin, Brother Celso. Tama po. Tayo po ginagamit lang ng Panginoon para po sa kanyang kapurihan at kaluwalhatian. Opo, kaya ang Diyos po ang ating itinataas dito sa ating pangangaral ng salita ng Diyos sa mga tao. Siya po ang ating binibigyan ng kredito. Hindi po sa amin ni Brother Celso ang credit, kundi sa Panginoong Diyos. Tama po. Ayan, kaya ang ating mga listeners ay atin pong inaanyayahan din na kung meron po silang pagkakataon, Brother Celso, bukas, kung loloobin ng Panginoon, yung atin pong Lord Supper, yung ating Santa Cena, yan po ay bukas po ng alas 5 ng hapon, Brother Celso. At maibigay po natin yung ating address at landline sa mga gusto po na maka-attend at masaksihan po ang paraan ng pagsasagawa ng hapunan ng Panginoon, ng Lord Supper or Santa Cena dito po sa ating pagsasama-sama. Bukas po, pwede po kayong sumadya dito po sa ating chapel. Ang address po ipagkakaloob po ni Brother Celso. Sige po, Brother Celso. Sa mga nakikinig po na nais masaksihan kung paano namin isinasagawa ang Lord Supper o banal na hapunan, kayo po ay magsadya bukas ng alas 5 ng hapon dito po sa aming chapel. Yan po ang atin pong address at landline na pwede pong tawagan at kontakin ng ating mga listeners na gusto pong sumadya ng personal dito po sa ating chapel. At nitong mga nakarang araw, meron po kaming pinag-uusapan dito ni Brother Celso na isa pang klase ng programa na pwede po nating ilunsad, Brother Celso. Maganda po yung inyong binanggit na programa na maglalagay po tayo ng isang programa. Siguro po, Brother Celso, mga araw po ng Sunday po ba? Siguro po. Yan. Yung naisip po ni Brother Celso na programa, yun po ay ilalaan natin para mabigyan naman po ng pagpapayo yung mga may problema sa buhay. Tama po. Bawa si DJ Maverick, mag-aasawa na. Ayan yan. Ano ba yung mga pwedeng maipayo, DJ Maverick, O kaya naman, meron namang mga mag-asawang nagkakaroon po ng mga problema, mga hindi pagkakaunawaan. Yan, pwede pong sa programa na yon na ating ilulunsad, makapagpayo po tayo sa mga tao, Brother Celso. Opo. At parang ang dating DJ Maverick yung may babasahin tayong mga
mga liham. mga liham, ayan, magpapadala po sila ng mga liham, nandyan po yung kanilang mga problema. Opo. At pagkatapos pong basahin yung mga liham, magpapayo po tayo mula po sa salita ng Diyos sa Biblia. Ayan. Opo. Yan, Ayan. pinakabagong format po yan. Apo. Exclusive lang po sa atin yan. Ayan, gagawin po natin yan. At tapos, meron pa po tayong mga, bukod po sa pagpapayo, nandyan po naman yung mga awiting Angkop. angkop. Yan. Doon po sa problema, mga gospel songs na pagka po tayo ay nakapagbigay na po ng payo sa mga listeners, mga may problema, ito naman po yung awit na ukol sa Panginoon na lapat doon po sa ating binigyan po ng payo mula sa Biblia doon po sa problemang inilapit sa atin ng ating mga listeners. Ayan, at ipa-finalize lang po natin yung ating program na yan. At yan ni ating naisip, si Brother Celso po ang nagpapanukala, para nga po sa layunin po natin na makatulong pa rin po sa ating mga listeners. Siguro po unahin natin sa programang yun yung problema ni DJ Maverick. Ayan. Hindi po doon niya malaman kung sino talaga Aha. Dahil sa dami nila. Sa sobrang dami po, di ko sila kilala lang. Yun ang mahirap, DJ Mab, ano? Opo. Di mo kilala, ano? Hindi ko po kilala. Ayan. Ayan. Sa mga darating po na araw ay magkakaroon po tayo ng announcement. Siguro pwede rin mag-suggest yung ating mga listeners Opo. kung anong maganda pong title doon sa programa na yung Brother Celso na ating na pag-uusapan. Yan, pwede pong mag-suggest ang ating mga listeners doon po sa programa po na atin pong ilulunsad tungkol po sa pagbibigay ng mga payo na mula sa Biblia sa mga problema na idudulog sa atin ng ating mga taga-subaybay. Kumbaga, yun po yung parang ang dating DJ Mabe, yung mga problema ng tao, no? Kung whether love life, ano? Opo. Yung kanilang mga relasyon na mag-asawa, magulang at anak, ano? Makapagpayo tayo sa ating mga listeners. At kalinisabay po niya, meron silang mapapakinggan na mga gospel songs na lapat dun po sa problema na kanilang inilalapit. Kasi alam po ninyo mga kababayan, sa Biblia po, yung mga awit na ukol sa Panginoon, yun po ay nakakapagbigay rin po ng pagpapaalaala sa atin, Opo. Brother Celso. Bukod po doon, nakakapagpagaan ng bigat ng kalooban. Tama po. Kaya nga po, dito po sa aklat ng Kolosas, mababasa po natin ng ganito. Sa 3 ng Kolosas, sa talatang 16, ito po ang ating mababasa. Manahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo, ayon sa buong karunungan. Kayo'y mangagturuan at mangagpaalalahanan sa isa't isa, sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga imno at mga awit na ukol sa Espiritu, na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Diyos. Pakibasa po ang talata, Brother Celso. Let the word of Christ dwell in you richly, in all wisdom, teaching and admonishing one another with psalms, hymns, and spiritual songs, singing with grace in your heart to God. Dito po sa Magandang Balita Biblia, babasahin ko po. Ang salita ni Kristo'y hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at paalalahanan ang isa't isa ng may buong karunungan. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga imno, at mga awiting espiritual ng may pagpapasalamat sa Diyos. Yan, kaya yan po ang isa nating gusto pang magawa, Brother Celso, bukod po sa ating ginagawang pangangaral ng salita ng Diyos sa mga tao, gagawa po tayo ng isang programa pa sa radyo kung saan naman tayo po ay maglalaan ng oras para makinig sa mga problema ng mga tao,
at magbigay naman po ng pagpapayo na mula po sa salita ng Diyos sa Biblia. At nadyan naman po yung mga awiting ukol sa Panginoon na makakapagpagaang ng kalooban ng mga bigat ng loob ng ating mga kababayan na may mga pinagdaraanan sa buhay na mga problema. Ito nga lang pong ating mga awit dito po sa programa, Brother Celso, di po ba, God Will Make a Way? Marami pong nagagandahan dyan. Opo. Ayan, basta nadinig na po yung God Will Make a Way, talagang ang pakiramdam po ng mga tao gumagaang daw. Tapos, yung closing naman natin, He will carry you. Di po ba, Brad Celso? Opo. Yun, kung talagang atin pong nanamnamin, ayan, DJ Mab, yung mga sinasabi puro sa awit na yon, talagang maramdaman natin na ang Panginoon naman hindi naman po kailanman nagpapabaya sa atin, Brother Celso. Totoo yan. Ang mga awiting makalangit at makadiyos ay nakakaginhawa ng pakiramdam. Nararamdaman natin kung gaano kabuti ang Panginoon. Pakiramdam mo na hindi ka nag-iisa. Nandyan ang Panginoon na handang tumulong sa iyo at gumabay. Opo. Lagi po siyang nakaantabay, nakaalalay sa ating lahat. Kung ano man po yung mga problema na dumarating, pagsubok na dumarating sa ating mga buhay, lahat ng yan ay kayang-kaya na bigyan ng Panginoon ng mga lunas, ng mga solusyon. Yan po ang ating nasubok na, Brother Celso. Napatunayan na po natin yan na sa mga panahon na nandyan po ang mga problema natin sa buhay, wag ho nating kalimutan, laging nasa tabi natin ang Panginoon. Amen. Amen. Ayan. Kaya, yan po ang ating gusto na magawa sa mga darating na mga araw. At meron yatang sasuggest na, Brother Celso, DJ Mab. Opo, ang sabi po, Brother Willie and Brother Celso, suggest ko pong title is Problema Mo, Sagot ng Biblia, Basa. Ayan, meron pong nagsuggest, Problema Mo, Sagot ng Biblia, Basa. Ayan. Wag lang po yung problema sa pera, ano po? Tungkol sa pera, no? Po, mahirap po. Ayan. Lahat naman yata, yan ang problema. Opo, Ano? kahit po tayo, problema natin yan. Pero lagi namang ang Panginoon pa rin Opo. ang ating aasahan. Kaya nga Ano po yung lagi ko binabanggit doon sa aking huling pananalita tuwing ako'y nagpo-programa pag natatapos na po. Yung pong Matthew 6:31 to 34. Tama naman yun. Tama Opo, yung ang Panginoon unahin natin. Ano? Opo. Lahat ng bagay, Okay. lahat ng ating kailangan, Ibibigay po niya. ibibigay niya. Yan, idadagdag niya sa atin. Ayan, meron pa yatang nagsasuggest yung isa pa. Pareho din po. Isa lang ba double yan? send lang po siya. Ito, dinagdagan lang po niya ng happy anniversary po. Siya Salamat rin po, yun. si Ayan. JL. Salamat po. Si JL po. JL, salamat po JL sa inyo pong padalang mensahe, pagbati at suggestion dyan po sa programa na atin pong binabalak na mailunsa dito po sa 88.7 WAP FM. Yan po yung ating gagawin para makatulong sa lahat ng ating mga listeners na may mga problema po sa buhay. Gusto po na meron silang kumbaga, iba kasi DJ Mab, yung meron kang yung outlet. Opo. Yung maihinga mo yung iyong totoo po yun. saloobin, Brother po. Celso. Opo. Makakatulong po yun na gumaang yung ating pakiramdam pagka tayo po ay release, nakapagbukas tayo ng ating kalooban sa ating kapwa-tao at tayo naman po, Brother Celso, na bigyan po ng magandang pagpapayo, no? Kumbaga marirelieve tayo sa ganyang mga nararamdaman po nating mga problema. Kaya tayo po yung umaasa na ang Panginoon pa rin po ang gagabay po sa ating lahat para ito pong ating mga nahiisip na ito na makakatulong sa ating mga kapwa-tao ay mabigyan po ng katuparan. Ngayon po, Brother Celso, sa akin pong orasan, nakikita ko po ang ating oras ay unti-unti na pong nauubos. Siguro po,
ay atin na pong bigyan po ng pagkakataon na mabati natin yung ating mga naghihintay na mga tagapakinig at makapagpaalam na po tayo sa lahat ng mga nakasama po natin sa ating programa. Sige po, Brother Celso. Bago po kami magtapos ng aming programa, ako po si Brother Celso at kasama si Brother Willie. At sa lahat po ng mga sumuporta sa aming programa na inabot na po ng 1 taon sa araw na ito, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo at sana po ay magpatuloy pa kayong makinig at hindi po kayo magsisisi at ito pong aming programa ay pipilitin namin may matutunan kayo sa inyong pakikinig. Ngayon po, bago po kami mamaalam, babatiin ko muna po yung aking laging binabati. Maraming salamat sa panunood. Please subscribe, like, and share. Mag-comment naman kung ano ang masasabi ninyo sa aking content.